Amen. Praise the Lord. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. I believe that the Lord already prepared our hearts para po sa pag-receive ng kanyang banal na salita. Napaka-importante po ng handang puso. Lagi ko nga po sinasabi, walang problema pagdating dun sa seed na kung saan yun nagre-represent ng salita ng Panginoon. Ang issue lagi dito ay yung heart ng tao, yung dadatnan ng salita ng ating Panginoon. Because the seed itself, yung salita ng Panginoon ay hindi na mada-downgrade yung kapangyarihan nito. Laging napaka-consistent ng power ng salita ng Panginoon, kaya importante na naihihanda ang puso ng isang tao para nang sa gayon, kapag dapo sa kanya ng salita ng Panginoon like the parable of the sower, ito po ay mag-uugat, ito ay lalago, ito po ay mamumunga. Makikinabang yung tao mismo at makikinabang yung ibang tao para sa kanya dahil siya ay mamumunga. At higit sa lahat, maluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. So I believe that today, ready na po ang bawat isa sa pag-receive ng kanyang banal na salita at hayaan po natin na manorish tayong lahat. Ngayong araw na ito, the Bible said na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So lahat po ng tao, regardless, siya po ay mananampalataya at hindi, nangangailangan talaga tayo ng salita ng Panginoon. Kasi kapag walang salita ng Panginoon, patay ang isang tao or kahit siya ay mananampalataya, siya ay malnourished. So napaka-importante ng word. So tayo po ngayon ay nasa third installment po ng ating brand new series ngayong month ng June entitled Mind Wars, Winning the Battles No One Sees. Alam niyo po, may kasabihan tayo na ang pinakamahirap na kalaban ay hindi laging nasa harap mo, kundi nasa loob ng isip mo. Ulitin ko po, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi laging nasa harap mo, kundi laging nasa loob ng isip mo. Marami pong mga battles na kung saan na ipanalo muna sa loob ng isip bago na ipanalo yan sa labas ng kanyang negosyo, sa labas ng kanyang pamilya, sa labas ng kanyang trabaho. At marami din na ipatalo muna sa loob ng isipan bago siya natalo sa labas ng sa loob ng kanyang tahanan, sa kanyang negosyo, sa kanyang buhay, sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ang pinakamahirap na kalaban ay hindi laging nasa harap mo. Madalas, ito'y nasa loob ng isip mo. So many people think that Satan attacks primarily through circumstances. Marami pong mga tao ang akala nila ang atake ni Satanas ay laging dun sa circumstances, laging sa tao, laging sa problema ang atake. Pero ayon sa Genesis chapter 3 na ating pong pag-aaralan ngayon, na ang pinakaunang attack niya, listen to this very carefully, people of God, ang pinakaunang attack niya sa tao ay hindi physical na attack. Ang pinakaunang attack ng demonyo sa tao ay mental and spiritual. So bago bumagsak ang tao sa kasalanan, bumagsak muna siya sa kanyang isipan. Ulitin ko po. Bago nagkaroon ng fall of man, dun sa Genesis chapter 3, bago bumagsak ang tao sa kasalanan, bumagsak muna siya sa kanyang pag-iisip. So bago bumabagsak ang isang tao sa isang bagay, whether ito ay immorality o anumang uri ng kasalanan, anumang uri ng pagbagsak, bumagsak muna siya sa kanyang pag-iisip. Kaya nga ang totoong battlefield ay hindi lang nasa paligid natin. Ulitin ko po, ang totoong battlefield ay hindi lamang nasa paligid natin, kundi nasa isip natin. Sabi nga po ni Craig Groeschel, that your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Kung ano yung strongest na thoughts natin, doon nagmo-move yung buhay natin. Kung saan nagdwell yung isip natin, doon yung nagiging direksyon ng buhay natin. Kung saan mas tumatagal yung iniisip natin, doon nagiging direksyon. Yun ang nagiging direksyon ng buhay natin. Ngayon ang tanong, paano winawasak ni Satanas ang isang tao mula loob palabas? Ano ang kanyang ginagawa? Paano winawasak
ni Satanas. Paano winawasak ng demonyo ang tao mula sa loob palabas. In Genesis chapter 3, makikita po natin dito, nakarecord yung humanity's first temptation and first fall. Dito po makikita natin yung humanity's first temptation and first fall. So in this passage, we see Satan's strategy exposed. Importante rin kasi na makita natin paano umaatake ang kalaban. Kasi nga, sinabi natin, may atake siya na minsan inaabangan natin dito, pero hindi natin alam, rebuke tayo ng tao, rebuke tayo ng sitwasyon, pero nakalimutan natin, umaatake na pala. May itinatanim na pala ang kalaban sa ating isipan. So his methods have not changed. So what he did to Eve in the Garden of Eden, he continues to do today. I want you to open your Bible with me in Genesis chapter 3, verses 1 hanggang 13. Genesis chapter 3, verses 1 hanggang 13. So, iisa-isahin po natin ito mamaya. So, join me in our message today entitled, The Enemy Between Your Ears. The Enemy Between Your Ears. So mapapansin po natin dito sa Genesis chapter 3, 1 hanggang 13, ang serpent po dun sa Eden ay hindi lang isang matalinong ahas. But, yung serpent po dito sa Genesis chapter 13 ay talaga namang crafty. Nakalagay naman dun sa Bible. Sa lahat ng lilikha ng Diyos, ito yung mga wild animals, ito yung pinaka-crafty na nilikha ng ating Panginoon. Etong serpent na ito. Kaya lang, yung serpent dito, hindi lang isang matalinong ahas. Ito ay si Satanas na kumikilos sa pamamagitan ng ahas. Upang dayain ang tao at simulan ang pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan. In fact, sinabi na po ito, kung sino ito sa Revelation chapter 12, verse 9. Ang sabi po doon, the old serpent called the devil and Satan. Revelation chapter 12, biruin mo, mula first book hanggang, tapos makikita natin doon sa last book ng New Testament. Revelation 12:9, that old serpent called the devil and Satan. So hindi natin kailangan manghula kung sino to, dahil ang scripture mismo ang mag-i-interpret sa scripture. Kaya ang tunay na kaaway sa Genesis chapter 3 ay hindi simpleng reptile, kundi ang diablo mismo na gumamit ng isang instrumento upang questionin ang salita ng Diyos, sirain ang pagtitiwala ng tao sa Diyos at iligaw ang isip ng tao palayo sa katotohanan. So mapapansin po natin bago natin ituloy-tuloy ito, ibig sabihin, ginamit ng diablo itong crafty, itong shrewdest na wild animals na ito para sa kanyang plano. Pero nadamay yung serpent. Okay, sa theology, ang tawag doon ay instrumento siya. Ginawa siyang instrumento ng demonyo para siya ay bumagsak. Ibig sabihin din nito, napaka-importante po na yung ahas na ginamit ng demonyo, ang tawag din doon ay instrumental accountability. Pag sinabing instrumental accountability sa theology, ang ibig sabihin nito, para lang sa kaso yan. Bakit kapag, limbawa, nakapatay ang isang tao, nakabaril siya, bakit kinukumpis ka, pati yung baril? Wala namang moral accountability yung baril. Bakit mo tatago yun? Bakit mo kukumpiskahin? Ganon din po ang tawag dyan ay instrumental accountability. Kaya nga itong serpent na ito, na kung saan ginamit ng kalaban, ay nadamay pati dun sa sumpa. Kasi may gustong ipakita ang Panginoon na ang kasalanan ay malawak at may seryosong epekto sa buong nilikha. Kaya nga ang kaaway ay ibinaba, hinatulan, at darating ang panahon na tutuluyan ng madurog sa ilalim ng paa ng Mesiyas. Sinabi na po yan, Genesis din at sa ibang part ng New Testament, para ipakita yung tindi ng bagsik din ng ating Panginoon. Dito, para maipakita ano din ang mangyayari sa kalaban.
So mapapansin natin dito kung paano sumisira si Satanas ng isang tao from inside and out. How does Satan destroy a person from the inside and out? Kaya po natin matututuan ito. The mere fact pa lang na ma-expose na yung atake ng kalaban sa isang tao, malaki na ang bentahe ng isang tao na mapanalo ang kanyang laban. Kaya napaka-importante malaman natin ito, paano siya umaatake para nang sa gayon, tanda natin that prevention is better than cure. At kaya mo matututuhan ito ngayong araw na ito kasi gusto kang bigyan ng Panginoon ng isang napakatinding tagumpay sa iyong buhay. Simula ngayong araw na ito, bago matapos ang taon na ito at pagpasok ng panibagong taon natin. So how does Satan destroys a person from the inside out? The answer unfolds in 3 progressive steps dito sa passage na ito. So lahat po ng ready at excited na mabago, matuto at mapagpala ng ating Panginoon ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1. How does Satan destroy a person from the inside out? Number 1, the enemy distorts the truth. Unang-una po, na dapat nating maunawaan na si Satan sumisira yan from the inside, mula loob, palabas, ang gagawin niya, i-distort niya muna yung katotohanan. Makikita po natin ito in Genesis chapter 3, verses 1 to 5. So, basahin po natin. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" "Of course we may eat fruit from the trees in the garden," the woman replied. "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said you must not eat or even touch it. If you do, you will die." Verse 4, tignan niyo po. "You won't die." The serpent replied to the woman, "God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil." So Satan's first strategy, remember this, was not denial, but distortion. Ang unang strategy ni Satanas ay hindi denial, kundi distortion. So before Satan can corrupt behavior, he must first confuse belief. Bago naging corrupted ang behavior ng isang tao, kinonfuse muna niya yung belief ng isang tao. Kaya nga po in Hebrew, yung shrewdest in Hebrew is the Hebrew word arum. Ang ibig sabihin nito, shrewd, crafty, cunning. Tuso. So nagsimula ang lahat sa isang tanong. Kaya nga, the enemy distorts the truth. Ngayon, paano siya nagdi-distort ng truth? Ulitin ko, bago nasira ang behavior ng isang tao, dinistort niya muna ang belief ng tao. So nagsimula ang lahat sa isang tanong, did God really say? Nako, ingat tayo sa mga ganyang tanong. Did God really say? So hindi agad inutusan si Satanas. Hindi po agad inutusan nito si Satanas si Eva na magkasala. Hindi, pumatay ka. Hindi magsinungaling ka. Ang una niyang ginawa, questionin ang salita ng Diyos. So napansin po natin yung progression. Una, question God's word. Susunod, iko-contradict niya yung God's word. At huli, ang gagawin niya, i-replace niya yung God's word with a lie. So sabi ng Diyos, you shall surely die. Pero sabi ng ahas, na kung saan ginagamit ni Satanas, you shall not surely die. So Satan's first strategy was not denial but distortion. He questioned, did God really say? Nag-question muna siya. And then kinontradict niya na.
You shall not surely die. Sinabi na nga ni Lord eh. Sinabi na nga ni Lord sa kanila eh, mamamatay kayo. Pero sabi ni Satanas, kinontradict niya yung word ng ating Panginoon, you shall not surely die. Mahal ka ng Panginoon. Sige, tuloy mo yung kalokohan mo. Sobrang mapagmahal ng Panginoon, tama naman yon. Pero kalahati. Just din si Lord. You shall not surely die. Then he reinterpreted it. God knows you shall become like Him. Alam ng Diyos niya, magiging, you shall be like God. So Satan twisted God's command until Eve began to doubt. Ulitin ko pa, Satan twisted God's command until Eve began to doubt God's character. So notice ulit yung progression. Question God's word, doubt God's goodness, reject God's authority. So whenever God's truth becomes questionable, sin becomes reasonable. Ulitin ko po. Whenever God's truth becomes questionable, sin becomes reasonable. Once kini-question na ang isang tao ang salita ng Panginoon, ang dali ng pagkasala. Doon na siya susunod-sunurin ng kalaban ngayon. So ganito pa rin ang ginagawa ng kaaway ngayon. Hindi niya kailangan alisin lagi ang Bible sa buhay mo. Hindi kailangan alisin ng kaaway lagi ang Bible sa buhay ko at sa buhay ng mga tao. Minsan kailangan niya lang pagdudahin ka sa salita ng Diyos. Sige, nasa iyo na ang word, pero magduda ka dyan. Mga bulong niya, okay lang naman yan. Lahat naman, ginagawa yan. Di na yan applicable ngayon. Ang petsa na. Naniniwala ka pa dyan. Di ka naman siguro paparusahan ng Diyos dyan. Alam niyo po, sabi ni Dr. Warren Wiersbe, the serpent questioned God's word, denied God's word, and substituted his own lie. The serpent questioned God's word, denied God's word, and substituted his own lie. Question niya yung salita ng Panginoon, dininay niya yung salita ng Panginoon, tapos pinalitan niya ng salita niya yung salita ng Panginoon. So the devil still whispers, did God really mean that? Is that command still relevant? Surely God doesn't expect that from you. So every temptation, listen to this very carefully, begins with an assault on truth. Bawat temptation, nagsisimula yan sa assault sa katotohanan. So kapag nawala ang tiwala natin sa katotohanan ng Diyos, madali na tayong maninlang. Nitin ko, di kailangan tanggalin ni Satan ang salita ng Diyos sa tao. Di laging ganon. Questionin lang yung tao, mag-doubt lang yung tao sa salita niya, tapos. So kapag may decision kang gagawin, kanino ka nakikinig? Sa Word of God? Sa opinion ng mundo? O sa nararamdaman mo lang? Because maraming bumabagsak sa kasalanan, hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil naniwala sila sa maling kaisipan. Litin ko po. Maraming bumabagsak sa kasalanan, hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi naniniwala sila sa maling kaisipan. Kaya maraming mga tao hindi makalaya. Kahirapan, kasalanan, nakalipas. Kasi ang katotohanan nagpapalaya. John 8:32, then you will know the truth, and the truth shall set you free. The moment ang isang tao alipin pa rin ng isang bagay, may kasinungalingan pa rin niyang inaalagaan. Kasi ang katotohanan nagpapalaya. So once ang isang tao, kasi once you believe a lie, something inside of you will die. So bago mamatay ang isang negosyo, ang isang pangarap, bago mawala yan, may mawawala muna dito sa kalooban. So kinakailangan i-distort muna ng kaaway ang truth para wag makalaya ang isang tao. Para maging habang buhay siyang alipin ng kasalanan, maging habang buhay siyang maging alipin ng kahirapan, habang buhay siyang maging alipin ng kanyang nakalipas, para hindi siya makalaya. I-distort lang ang katotohanan sa kanya, hindi siya kinakailang bugbugin para siya ay bumagsak sa buhay. I-distort lang yung truth sa kanya habang buhay na maghihirap yan. Habang buhay na magsasuffer yan.
yan taong yan. So kinakailangan babantayan natin yung distortion na yon ng kalaban sa ating isipan. So ask yourself, what truth am I currently questioning? What command of God am I trying to negotiate? Because victory begins when God's word becomes the final authority. Ulitin ko po. Victory begins when God's word becomes the final authority. Sa ating pong mga mananampalataya, the word of God is the final authority of our faith and conduct. Kapag ganito na kumilos ang isang mananampalataya, tinuturing niya na ang salita ng Panginoon na final authority ng kanyang faith and conduct. Walang ibang salita na mas makapangyarihan kaysa salita ng Panginoon. Whether salita ko, salita ng mundo, salita ng gobyerno, salita ng kung sino man. Kaya sabi ng mga apostol, we would rather obey God than men. Why? Mas makapangyarihan ang salita ng Panginoon kaysa salita ng demonyo, kaysa salita ng mundo. Pag dito ka kumapit, kapatid, napakatibay ng pundasyon mo. Come on! Napaka-importante ng word. So ano man ang nararamdaman ko, pero importante ano sinasabi ng Panginoon. Pag doon lagi ang tinutungtungan natin, malinaw na sa atin. The moment na magkaroon kayo ng conflict ng kaibigan mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo o saan man, ano man ang nararamdaman mo, mas importante yung sinasabi ng Panginoon. Final authority pa rin ang salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, kahit ayaw ng puso mo, gawin mo yon kasi laging magwawagi ang katotohanan. Palalayain kanyan. Dahil tanda natin, if Satan can alter your thinking, remember that he can alter your living. Pag na-alter ng demonyo yung pag-iisip ng isang tao, ma-alter niya na rin yung pamumuhay. May mga kausap po ako mga pastors na nakaraan. Sabi ko, let me remind you, hindi omniscient ang kalaban. Okay? Ibig sabihin, hindi lahat ng iniisip natin alam niyan. Diyos lang ang omniscient. God is all-knowing. Pero bakit parang nababasa ng kalaban? Siyempre, yung pattern ng buhay natin, yung sinasabi natin, may ipinapasok siyang mga lies sa isipan ng isang tao. Hindi Diyos si Satanas. Wala nang tatalo sa ating Diyos. Omniscient ang ating Diyos. Kaya lang, nakokontrol niya tayo kasi may itinatanim siya na seed din. Ano yung seed ng kasinungalingan? Seed ng pagdidistort sa katotohanan ng ating Panginoon. That's why, kapag nabago ni Satanas ang isip mo, mababago niya rin ang pamamaraan ng pamumuhay mo. So how does Satan destroy a person from the inside out? Number one, the enemy distorts the truth. I-distort niya muna yan. Questionin niya muna yan. Bago na-destroy ang behavior ng isang tao, na-distort muna ang kanyang belief. Mahal ka ba talaga ng nanay mo sa katatay mo? Di ka nga binila ng kotse. Kaibigan mo, binila ng nanay niya sa katatay niyo. Wala, di ka mahal ka ba talaga? Pwede hindi niya sabihin, hindi ka mahal. Hindi ganun eh. Questionin niya muna eh. Wala, hindi ka mahal yan. Alam mo yung kaibigan mo, kumakain mag-isa, hindi ka inaalok ko. Wala, hindi concern sa'yo yan. Ganun agad. Hinusgahan agad yung karakter ng tao, yung buhay niya. Binagsak agad yung pagkatao niya. Questionin muna. Nakuha po natin, mamaya na-distort na yung isip ng isang tao. Totoo ba? Nakuha niyo mo yung ginawa ni Satanas sa kanila? Napakasimple nung atake. Totoo ba? Hindi naman talaga. Ganun ang mangyayari. Hindi ka mamamatay. Sabi niyang ganun, you shall not surely die. Alam mo, si Lord, ang Diyos, gusto lang niya maging katulad. Alam kasi niya na magiging katulad ka niya kapag kinain mo niyan. So the enemy distorts the truth. Why? Kapag walang truth ang isang tao, handa natin, maaalipin siya habang buhay. Kapag may naglalarong mga kasinungalingan sa isip ng isang tao, hindi concern sa'yo yan, hindi kanyan mahal, wala na, tapos. Naapektuhan. Pag naapektuhan ang belief, maaapektuhan. Pag na-distort ang belief, madi-destroy ang behavior ng isang tao. Pero, hindi doon natapos ang strategy ni Satan.
Kasi kapag na-distort na ang truth, ang susunod naman niyang target, eto naman ngayon, desire. Ang susunod niyang itatarget. So how does Satan destroys a person from the inside out? Number 1, the enemy distorts the truth. Number 2, the enemy directs the desire. Sabihin nga po natin, desire. Makikita naman natin ito in verse 6. Verse 6. Yan, tingnan niyo po. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. The enemy directs the desire. So after distorting the truth, Satan redirects human's desire. Doon nung sinira na niya, dinistort niya na yung katotohanan sa isip ng isang tao, idadirect niya naman ngayon yung kanyang desire. So verse 6 reveals the turning point. Dito ni-reveal yung turning point. When the woman saw. The woman was convinced, she saw. Dito nagsimula ang pagbaling ng puso ni Eva. Napansin niya ang tatlong bagay. Dito, good for food, pleasant to the eyes, desired to make one wise. Alam niyo po, yung salitang desired ay may idea ng longing. Ibig sabihin nun, craving or coveting, matinding pagnanasa. Yun ang nangyari sa kanya. Nung dinistort ni Satan, yung kanyang isipan, pambira na direct ngayon yung kanyang desire. Sa napakatinding pagnanasa, coveting. So when God prohibited, suddenly, mapapansin natin what God prohibited suddenly became attractive. Napansin niyo po yun? Yung minsan, yung pinagbabawal ng Diyos, mamaya dyan, biglang naging attractive na sa Kanya. Anyari. Yung bawal, yung hindi tama, naging attractive na sa Kanya. So hindi naman nilikha ni Satanas ang desire ni Eva. Hindi niya nilikha yun. Minanipula niya lang yung desire na yun. God created the desires. Kaya nga binigyan tayo ni Lord ng soul. Hindi lang body. Hindi lang spirit. Meron tayong soul. Ibig sabihin, may will, mind, and emotion ng isang tao. God created desires, but Satan corrupts desires. Walang problema sa nasa. Kapag may pagnanasa ka, walang problema dyan. Kaya lang kapag nakorrupt yung nasa na yan, di ba yung pagnanasa mo na magbasa ng salita ng Diyos, pagnanasa mo na mag-ayos ng buhay, pagnanasa mo na gumawa ng mabuti, walang masama eh. Kaya lang pag nakorrupt yung nasa na yon, yung desire na yon, yun ang magiging malaking problema sa isang tao. Ang isang bagay na dati ay bawal, naging kaakit-akit na ngayon. Therefore, ang temptation ay nagsisimula sa isip at nagtatapos sa puso. What began a conversation became a craving. Napansin mo? Kaya ingat ka sa mga kausap mo. What began a conversation became a craving. Marami na po ako nakausap na bishops, saka mga pastor, mga leaders, na ngayon nire-restore natin. Dahil po nagsimula sa conversation. Mamaya, nagkaroon na ng craving. Kasi, conversation, word. Di ba? Seed, salita. Napaka-powerful nun. What began as a thought became a temptation. So, in-explain din po ito ni James, sa James chapter 1, verse 14. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So the enemy redirected Eve's focus from God's provision to the one thing he could not have. Ang dami, napansin niyo po? Ang daming blessing eh.
Bakit dun ka pa sa makikurse ka? Tama yun? Eh, wag mo ka sa akin sasabihin na wala naman mga poging Christian eh. Hello, baka dinidistort ng demonyo mata mo. Tumingin-tingin ka dyan sa paligid mo. Tanda mo, hindi lahat ng maganda sa paningin ng tao, tama sa kanyang buhay. Pero kapag naitama ni Lord, nako, maniwala ka, ang dami-dami naman. Dami-dami namang Christian dyan na nagmamahal kay Lord. Nakuha mo natin, ang dami-dami naman maganda sa paningin. Bakit yun pa? Napansin natin yun? I-distort muna yan ng kalaban. Mamaya dyan, nagsimula sa pag-iisip, tumuloy sa puso ngayon. Ganito pa rin ang strategy ng kaaway ngayon. Pinapaganda niya ang kasalanan. Alam niyo, pinapaliit niya ang consequences. Pinapalakas niya ang appeal. Pinapahina niya ang warning. So John describes the same avenues of temptation. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 16, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Biruin mo. Genesis, tapos dito kay sinulat ni Apostle John. Lahat po ng ito, yung lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, lahat po ng ito makikita natin sa Genesis chapter 3, yung sinulat sa 1 John chapter 2 verse 16. Good for the food, lust of the flesh. Sa temptation din ni Jesus Christ, ganun din ang ginawa ni Satan. Gutom si Jesus Christ. Pinapagawa niyang tinapay yung bato. Lust of the flesh. Pleasant to the eyes. Lust of the eyes. Make one wise. Pride of life. So the devil packages temptation differently. Ulitin ko po. Ang demonyo, pinapackage niya yung temptation differently, but the ingredients remain the same. Nire-repackage lang niya ngayon yan. Ngayong panahon ng digital na panahon natin, AI na panahon natin, ngayon yung mga technologies natin, yung makabagong panahon natin at generation ngayon, nire-repackage ng kalaban yung temptation. But yung ingredient nun, yun pa rin yun. Sabog ka pa rin dyan. So nakabalot man sa iba't ibang paraan ng temptation ngayon, pareho pa rin ang laman. Mag-ingat sa mga bagay na palaging pumapasok sa isip mo. Be careful what you continually look at, listen to, and meditate upon. Ingat. Pwede ba sabihin mo ng may love sa katabi mo na ingat? Ayun, ingat. Dahil, bakit? Because what captures your attention eventually influences your affection. What captures your attention eventually influences your affection. O, napansin mo? Pangit naman yan. Yan, di ba? Pero minsan napatagal ang tingin mo. Pumopogi rin no? Gumaganda rin. Okay naman pala siya, mabait naman pala. Mapanalanginin naman pala. Sadyang ino-compare lang natin siya sa iba. Napansin mo yon? What captures your attention, eventually, naapektuhan nito ang iyong affection. Kung puro worldly things ang pinapakain mo sa puso mo, huwag ka magtataka kung puro worldly desires ang lalago. So tanungin natin ang ating sarili, ano ang madalas kong iniisip? Ano ang madalas kong pinapanood? Ano ang nagpapasaya sa puso ko? Nakaraan mga pastors na kausap ko, sabi ko sa kanila, pag kayo umuo sa panawagan ng Panginoon, karirinig nyo. Huwag niyong haluan ng kung ano-ano. Huwag na kayo magpabola sa kalaban. Nag-i-enjoy lang naman. Sana ang in-enjoy mo, yung may kinalaman sa pag-ayos ng buhay mo. Huwag ka mag-i-enjoy anything. Na kung saan inilalayo ka sa dream mo, inalalayo ka sa passion mo, sa calling mo, dapat palapit. Sa kalooban ng Panginoon, hindi palayo. Masarap mag-enjoy na papunta dun sa pangarap mo. Amen ba? Kasi tatagal yung panahon. Minsan gagamitin pa yan ng kalaban. Tumatagal tayo ngayon.
Remember that the best defense against sinful desire is greater desire for Christ. Napansin mo, ang pinakamatinding kalaban ng pagnanasa din. Nung antindi ng pagnanasa ako sa mundo, pinalitan ko sa matinding pagnanasa sa salita ng Panginoon. May laban ka eh. Kung yun ang binibigay sa atin ngayon, matinding pagnanasa sa maling mga bagay, palitan mo ng pagnanasa sa mga tamang bagay. Unti-unting nag-iiba. Sabi ni Thomas Chalmers, the heart must have a better object before it can let go of the old one. Ulitin ko. Ito yung napaka-famous na sinabi ni Thomas Chalmers. The heart must have a better object before it can let go of the old one. Simple. Kinakailangan magkaroon ng better object ang puso ng isang tao, then sa kanya malilet go yung old. Kaya lang, kinakailangan may focusan ka, may better object. Mas magkakaroon ka ng matinding pagnanasa dun sa isang bagay na yon, nawawala ng kapangyarihan yung pangit na nasa. Yung old desire na yon, yung sinful desire na yon, nawawalan siya ng power. Nawawalan siya ng grip sa puso ng isang tao kasi iba na yung object ng desire ng isang tao. So how does Satan destroys a person from the inside out? Number one, the enemy distorts the truth. Bago masira, i-destroy ang behavior, i-destroy niya muna ang belief ng isang tao. Pag nawala yung truth na yon, mapapalitan ng lie, hindi na siya makakalaya. Kasi malinaw sa kalaban that the truth shall set you free. So once may katotohanan na natutuhan, pinaniwalaan at sinabuhay ang isang tao, boom, lalaya siya. Hanggat inaalipin ang kasalanan ng isang tao, wala nagmamahal sa akin, sigurado ka ba? Kasi sa isang tao mo lang gusto mo yung pagmamahal na yun, ang dami nagmamahal sa'yo. Ang dami naman talagang concern sa'yo, kaya lang dinidistort ng demonyo yon, yung truth na yon, para wag kang lumaya. Habang buhay tayo nakakulong sa galit, habang buhay tayo nakakulong sa nakalipas, habang buhay tayo nakakulong sa mga sitwasyon na hindi maganda, then the enemy directs the desire. Susunod yun, gagapang yun, papunta sa puso. Bakit? Susunod, pag-usapan din natin ito. Inahanda ko na po yung 2027 natin na series natin. Napaka-powerful nito pag etong desire na to. Umpisa dyan, bumaba dito. Pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Magpumasok sa puso ni naman, ahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Alam din ni Lord yun, napaka-powerful ng desire. Napaka-powerful ng heart. Kaya sabi niya, love the Lord your God with all your heart. Why? Pag minahal mo na si Lord, ang buong puso mo, wala nang kalalagyan ng demonyo sa buhay mo. Kasi alam niya, kaya mo mapagtagumpayan yung atake. Kapag yung desire mo nandoon kay Lord, sige, inaatake tayo ng kalaban, pero mas matindi pa rin yung desire mo kay Lord. Ay, meron naman sa atin, lahat naman tayo dito, may mga temptations, may mga atake ng kalaban. Di ba, matulog ka na lang, ganyan na lang, mainit panahon. Nako, dyan, mamaya, makita mo pa yung kinaiinisan mo. Napansin natin, pero ngayong araw na to, sadyang mas mataas lamang yung pagnanasa natin na sambahin ng ating Panginoon kaysa sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Napansin mo, mas matatag, mas matindi yung pagnanasa mo kay Lord na o-overcome yung pagnanasa pagdating sa mundo. At kapag ang desire ay nadirekta na sa maling bagay, ang kasunod, hindi na natin maiwasan. Satan promises satisfaction, but he always delivers devastation. Kaya number 3, how does Satan destroys a person from the inside out? Number 3, the enemy delivers damage. Sabihin nga po natin, damage. Makikita natin ito. Tingnan nyo ba maigi? In verses 7 hanggang 13. Ito ngayon. Pagkatapos nilang kumain, yan. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para pantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon,
Tingnan niyo po, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Biruin mo, nakaka-fellowship mo ang Diyos. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Tago sila. Biruin mo, si Lord tinataguan. Yung lumikha, yung tatay nila, tinaguan nila. Tignan niyo po. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero, sabi nga po natin, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Where art thou? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Di ba? Parang yung discipler mo, no? Bible study leader mo. Pag narinig mo na, ako, nandiyan dyan na, tatago na. Oh. Ako dati, ganun eh. Pag may magyayaya na sa church, tago na ako dyan. Iwasan ko na yan. May mabuti, tinataguan. Pag masama, tuwan-tuwa, ipinagmamalaki pa. Grabe, mag-damage talaga yung kalaban, no? Nagtanong ang Panginoong Diyos. Tignan niyo po Ito Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po. Ang babae po kasi na binigay ninyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas. Ang bihira, nagturuan na tong mga to. Kaya kumain po ako. So pagkatapos po nilang magkasala, agad na lumabas ang epekto. Hindi blessing. Hindi freedom. Hindi enlightenment. Napansin nyo, may sinabi sa kanila ang demonyo kanina. Hindi naman yan nangyari. Hindi blessing, hindi freedom, kundi damage. So makikita natin ang 4 na resulta. Number 1 is guilt. They knew that they were naked. Nawala yung innocence. Pumasok yung matinding guilt sa kanila. Number 2 is fear. Sabi ni Adan, I was afraid. Natakot po ako. Sabi niyang ganon. Ang dating masayang fellowship sa Diyos, naging takot siya. Number 3 is hiding. I hid myself. Ang kasalanan po ay nagtutulak sa tao para lumayo sa Diyos. Isa sa epekto ng fall, magtago. Kaya kapag ang isang tao, unti-unti na tayo nagtatago, nawawala, nag-isolate, epekto po yun. Kinakailangan ma-overcome siya. Pang-4, na resulta, blaming. Si Adan, sinisi si Eva. Yan po yung babaeng nilikha niyong yan. Sabi niyang ganun. Si Eva naman, sinisi naman yung ahas. Nobody wanted responsibility. Nasira ang relasyon nila sa Diyos at nasira ang relasyon nila sa isa't isa. Ito ang hindi, makinig pong maigi dito bago tayo mag-end. Ito po ang hindi ipinakita ni Satanas. Ipinakita niya ang pleasure, hindi ipinakita ang pain. O napansin no? Nung sana maganda yung paningin, pinakita mo rin na mawawasak yung buhay mo dyan. Kaya lang, di ganun gagawin ni Satanas. Ipinakita niya ang pleasure, hindi pinakita ang pain. Ipinakita niya ang bait, hindi pinakita yung hook. Ipinakita niya ang beginning, hindi pinakita ang ending. Kaya sinabi ni Charles Spurgeon, sin is the mother of sorrow. Because every sin leaves scars. Every sinful choice leaves damage behind. Listen to this, people of God. The devil's advertisements are attractive, but his products are destructive. Ang advertisement ng kalaban ay napaka-attractive, pero yung produkto, destructive. Ganyan ang kalaban.
Every compromise leaves consequences. Marahil po may ilan dito ngayon na nakakaranas ng guilt dahil sa nakaraan. Fear, dahil malayo sa Diyos. Shame, na gustong magtago. Broken relationship, dahil sa kasalanan. Alam niyo po, ang mga bahay po ay bigla na lang bumabagsak dahil sa anay. Pero hindi po nagsimula ang pagkasira sa labas. Ilang beses na po nangyari yan sa aming bahay. Biruin mo, kondominyo, may magkakaanay. Ganun ka-powerful yun. Pero hindi siya nagsisimula sa pagkasira dun sa labas. Nagsisimula yung pagkasira sa loob. So habang maganda pa ang pintura at matibay tingnan ang bahay, unti-unti na palang kinakain ng anay ang pundasyon. That is exactly how Satan operates. Hindi siya nagsisimula sa malaking pagkasira. Nagsisimula siya sa isang maling kaisipan. Nagsisimula siya sa isang maliit na pagdududa. Nagsimula siya sa isang lihim na pagnanasa. At kalaunan, lalabas ang damage. The collapse on the outside began when with corruption on the inside. Yung collapse dun sa labas nagsimula doon sa corruption sa kanyang kaloob-looban. So ganun po ang idinideliver ng kalaban. Pilit niya magdi-deliver yan ng damage sa isang tao na hindi niya nahahalata na nangyayari na yun. Unti-unti niyang winasak yung isipan, bumaba sa kanyang puso, at nagkaroon ng damage sa kanyang buhay. Relasyon sa Diyos, relasyon sa isa't isa. Nagturuan na ngayon itong mga ito. Hindi na nag-take ng responsibility. Balikan po natin yung tanong natin kanina. How does Satan destroy a person from the inside out? Paano winawasak ni Satanas ang isang tao mula loob palabas? Genesis chapter 3 gives us the answer. Number 1, he distorts the truth. Sinabi natin, bago na-destroy ang behavior ng isang tao, na-distort muna ang kanyang belief. Hindi kinakailangan ng kalaban na tanggalin lagi ang word of God sa isang tao. Mag-doubt lang siya sa word. Mag-doubt lang siya sa truth. Hindi siya makakaroon ng kalayaan because the truth shall set us free. Once ang kasinungalingan ng pinaniniwalaan, ipinapractice ng isang tao habang buhay siyang aalipinin, habang buhay siyang magiging alipin at hindi siya makakalaya doon. I-distort niya yan. Hindi laging sinasabi, patayin mo yon. Uminom ka ng lason. Hindi. Distort niya yung katotohanan. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang sisira ang sarili mo. Di ka makakalaya. Pangalawa, dadirect niya yung desire ngayon. Magkakaroon ng matinding pagnanasa ang isang tao. And then magdi-deliver siya ng matinding damage. Kaya, mantayan mo ang iyong isip. Anong gagawin natin? Punuin mo ito ng salita ng Diyos. Kung napuno man niya ng karumihan ng mundo, palitan mo. Pupunuin mo siya ngayon ng salita ng Panginoon. Kaya kahit na tinatamad tayo, may nagyayaya sa atin na umatin ng church, sumamba sa Panginoon, gusto nating magbago, pilitin mo lang. Kasi naglo-load ka ng panibago sa buhay mo, makikita natin. Kung ano na, yung mas maraming laman ng puso't isipan mo, yun na nagwawagi ngayon. The enemy may be between your ears, but remember this, the Holy Spirit is within your heart. Pwedeng siya bumubulong-bulong, kinakausap ang isang tao, pero tandaan natin na tayong mga mananampalataya ay may Holy Spirit tayo. So fill your mind with God's Word before Satan fills it with his lies. At kung ang isip mo ay nakasentro sa katotohanan ng Diyos, walang kasinungalingan ng kaaway ang mananaig. Sabi sa Proverbs 27:7, for as he thinketh in his heart, so is he. For as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, yun ka. Kaya palitan mo yung mga kasinungalingan na yan, yung pagdidistort ng kalaban sa iyong isipan. Kapag yung salita, yung katotohanan ng Panginoon, ang nailagay sa ating puso't isipan, yun na nagiging tayo. I am a child of God.
Nagkakamali ako, but it doesn't mean hindi ako mahal ng tatay ko sa langit. Nasugatan ako, but it doesn't mean hindi niya ako mahal. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang nagpapatakbo sa buhay mo. Because the battle of your life begins in your thoughts. The victory begins with the truth of God. Ito magandang balita. Sabi nga po natin, good news. As I end this, hindi po nagtapos ang kwento sa pagkakasala ni Adan. Hindi nagtapos ang kwento sa kasalanan ng tao. Dumating ang Diyos, eto na, dumating ang Diyos at nagtanong. Lalakad siya eh. Sabi niya ganun, where art thou? Nasaan ka? Eh di ba si Lord all-knowing? Hindi niya ba alam? Si Lord po, pag nagtatanong sa Bible, hindi dahil sa hindi niya alam. Not because God lacked information, but because God desired restoration. Napansin niyo po, nung si Elijah, nagtago siya, natakot siya, nagkweba, gusto niya nang kitilin yung kanyang buhay. Sabi ni Lord, what are you doing here, Elijah? Alam naman ni Lord kung nasan eh. Not because God lacked information, but because God desired restoration. Kaya kapag naman, biruin mo, ang bihira yan. Yung pagwasak ng demonyo, sinimulan niya sa tanong. Yung restoration ni Lord, sinimulan niya rin sa tanong. Nilagyan niya ng tanong. Where art thou? Saan ka na? Ang ginagawa mo dyan? Kabagay sa ganyang lugar, ganyang sitwasyon. Alam niyo po, makailang beses akong naligaw sa buhay. Hindi maganda nangyari ko. Ganito din yung mga tanong ng Panginoon sa akin. Ano ginagawa mo dyan? Di ka bagay sa kanyang gawain. Dapat nasa church ka ngayon na. Di pwede sa anong ginagawa mo? Anong hawak mo? Hindi bagay sa'yo yan. Hindi ganyan ang pagkalikasay ng Panginoon. Ano yan? Yung ganun ba na tanong? Hindi tayo tinatanong ng Panginoon dahil hindi niya alam. Dahil naglalak siya ng information, but because God desired restoration, that is grace. Nagkasala na ang tao, pinuntahan pa ng Diyos. Bagsak na tayo, may ipapadala pa sa atin na mananampalataya para i-invite tayo. Sino tayo? Di ba makasalanan tayo? Bakit nagpapadala si Lord? Bakit tinandatnan pa rin tayo ng salita ng Panginoon? That is grace. Pagdating ng hapon, verse 8, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako. If sin has damaged your life, remember that Christ can restore what sin has broken. Kung binasak tayo ng kasalanan ng mundo, si Lord kaya tayong buuin. Si Lord ang gagawa ng paraan. That's grace. Kapag ang tao ay tumakbo palayo sa Diyos, ang Diyos ay lumalapit upang iligtas siya. You do not have to hide. You can come to Him. Di mo kinakailangang magtago sa Diyos. Tumugon ka na lang sa panawagan ng Diyos. Yung panawagan ng Diyos na yon. Ang Diyos, ang kalaban, di ba, inilalayo tayo sa Kanya. Ang Diyos ang lumalapit sa atin. Yung grace, di ba? Ganda ng kalagayan ni Jesus sa langit. In the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, and the Word became flesh and dwelleth among us. Ganda ng kalagayan niya, bumaba siya sa lupa. Bakit? That's grace. Ganyang kakamahal ng Panginoon. While we were still sinners, Christ died for us. Biruin mo. Maraming mga tao lalapit lang sa'yo pag marami kang pera, maganda ka, maayos ka.
Pero si Lord, nung tayo'y makasalanan, Christ died for us. Yan yung napakatinding pagmamahal sa atin ng Panginoon. And I hope that today, receive that love. Resist that lie na hindi ka mahal ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. At kapag tayo mo ngayong araw na ito, I want you to close your eyes if you can stand. Habang nakapikit ang iyong mata ngayong araw na ito, marahil may mga bagay na itinatago ka sa buhay, katulad ni Adan at Eva. Marahil may mga takot ka rin sa buhay, may mga guilt ka ngayong araw na ito. Buti na lang. God is so gracious. Lahat po tayo may mga sablay sa buhay, may mga kanya-kanya tayong pagbagsak, pero alam mo, gusto kang isalba ng Panginoon. Gustong isalba ng Panginoon yung relationship mong yan. Gusto kang pabangunin ng Panginoon sa mga pagkakamali mo kahapon. Gusto ka niyang makalaya mula sa pagkaalipin. Hindi nagkataon na narinig mo ang salitang ito. Kung marami ng damage ang ginawa ng kalaban sa buhay mo, handa kang i-restore ngayong araw na ito ng ating Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito. Ano yung mga bagay na ikinatatakot mo? Ano yung mga bagay na kung saan tinatago natin? Na kung saan hinahabol tayo, hinahunt tayo ng mga bagay na yon. Parang nakakulong na tayo, lagi tayong restless, hindi tayo makalaya. Ngayon ang araw ng paglaya. Ngayon ang araw ng makakahinga ka ng maayos. Nilapitan sila ng Panginoon, hindi ng panahon na nagsisi sila. Nilapitan sila ng Panginoon, nung panahon na natatakot sila. Nung panahon na aligaga sila. Nung panahon na marumi sila. Nung panahon na bagsak sila. Nung panahon na tadtad sila ng guilt. And that's grace. And the grace of God is here right now. Lapit kay Lord. Alam mo, kung mapapansin natin dun sa kwento, gumawa sila sa sarili nilang kapamaraanan. Kumuha sila, nakita nila, nagkaroon ng kahihiyan. Kita nila sila'y hubad. Kumuha sila ng dahon. Pinantakip nila sa kanilang sarili. Nire-represent yun yung mga pamamaraan ng tao na kung saan hindi pang matagalan. Pamamaraan ng tao na sa kanyang sariling talino, matutuyo yung tao na yun, mabilis matuyo yun, mabilis masira yun. Pero kung mapapansin natin itong kwentong ito, pinalitan ng Panginoon yung dahon na yon ng isang balat ng hayop. Ang pamamaraan ng tao, band-aid solution. Pero ang pamamaraan ng Panginoon pang matagalan. Ang tao gumagawa ng solusyon, sablay. Pero ang Diyos gumagawa ng solusyon, panghabang buhay. At alam nyo, foreshadow yon ng dugo ng Panginoong Kristo. Para madamtan ng balat ng hayop sina Adan at Eva, malagyan ng mas tama na pambalot sa kanila. Kailangan may mampatay muna na hayop. Signifies the blood of Jesus. Sapat ang dugo ni Kristo para malinis tayo sa ating mga guilt, sa ating shame, sa ating nakalipas, kasi gusto ka ni Lord i-restore. Ngayong araw na ito, maybe some of you today, may mga fears tayo sa buhay, may takot na kumakain sa atin, may past na kung saan di tayo pinapalaya, may mga kalungkutan na kung saan tayo lamang nakakakita, may mga battles tayo na kung saan tayo lamang ang nadadamage, at unti-unti itong lumalabas sa ating buhay. Ngayong araw na ito, nais ng Panginoon na iparanas sa iyo ang kanyang grasya. Wala kang magagawa. Hindi mo kayang pantayan ang ginawa ni Lord. Pagdating sa salvation, si Lord ang gumawa nun. Gift kasi siya. All we have to do is to receive that gift na binigay sa atin ng Panginoon. Who among you here right now gusto mong i-receive yung gift na yon? Grasya ng ating Panginoon. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang regalong iyon, walang iba kundi ang Panginoong Kristo.
Sino man daw ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Tandaan, if the Son sets you free, you are free indeed. Tunay na malaya ang taong pinalaya ng Panginoon. If you want freedom right now, kumilos ang Panginoon sa buhay mo, sa mga takot na yan, sa nakalipas na yan. If you want to receive this gift, this free gift na inaalok ng Panginoon para sa paglaya mo, para sa kapayapaan mo, para sa pagkapanalo mo sa mga battles na yan sa iyong isipan ngayong araw na ito, para sa restoration, para sa freedom. Bibilang ako ng 3 ngayong araw na ito. Mananalangin tayo, tataas mo yung kamay mo na mabilis. Because I believe that after this, your life will never be the same again. Not because of me, not because of you, but by the grace of Jesus. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high today, please pray this prayer with us. Tutulungan ka namin, manalangin, but make it your personal prayer. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. the Lord of my life. Cleanse me. Cleanse me, Save me. save me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Kaya nagtago sila sa puno doon, pero tinawag ng Panginoong Diyos. The Lord is calling you right now. Lord, salamat. Dahil sa dami ng boses na nagpapatuliro sa amin, nagbibigay ng takot sa amin, salamat may boses pa rin na nagpapalaya sa amin. Hinahanap kami, tinatanggap kami, Panginoon, sa kabila ng aming nakalipas, sa kabila ng aming pangkasalukuyan na hindi maganda. Salamat, Panginoon. Because you can heal our past. At kaya mo kaming ibangon sa aming present. At salamat sa pangako mo sa aming future, Panginoon. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kung ang kaaway ay may plano, mas maganda ang plano ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Yes, Lord. May hindi magandang nakalipas, pero may mabuting Panginoon ngayon. Maraming salamat. May sugatang nakalipas, pero may Diyos na nagpapagaling ngayon. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pagtawag mo. Salamat sa boses mo, Panginoon, na nagpapalaya sa amin. Kaya marapat lamang, Panginoon, na yung mga salita ang patuloy na mamutawi sa aming mga bibig. Ang mga salita mo ang patuloy, Panginoon, naming isip-isipin, Panginoon, at hindi kung anumang salita na sinabi sa amin. Kung nasira man sila ng Diablo ni Satanas sa pamamagitan ng salita na sina Adan at Eva, salita mo rin, Panginoon, ang siya nag-aayos sa amin. Kaya salamat sa pangako, Panginoon. Salamat sa pagtawag sa amin, Panginoon, ngayong araw na ito, pabalik sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng mahal ni Jesus, pumalakpak na malakas para sa Kanya. Come on! Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, Lord! Praise you, Lord! Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin may papanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministering ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.